ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sa pag-amin ni Hajon kay Maya, ay talagang pag-uwi ni Maya ay talagang naiyak na lamang siya at niyakap na lang ni Stella dahil nga pakiramdam ni Maya ay talagang nagsinungaling si Hajon sa kanya. Samantalang sa kabilang dako naman ay biglang naalala ni Hajon ang kanyang pagkabata kung saan naalala niyang pumunta sila ng kanyang mama sa Pilipinas at doon na nanirahan. Nakakaloka dahil ang buong akala ni Hajon ay may tinatakasan sila ng kanyang mama. Ngunit sinabi namang ng kanyang mama na wala silang tinatakasan, na maninirahan lang sila sa Pilipinas para matuto siyang mag-Ingles, makakilala ng mga bagong kaibigan. At syempre, magkasama silang dalawa doon. Pinag-promise din ng kanyang mama si Hajon na proprotektahan siya nito. At sinabi nga naman ni Hajon na pangako niyang proprotektahan niya ang kanyang mama. At doon sa Pilipinas ay wala nang mambubuli sa kanila at mga magsasabi ng mga masasakit na salita. Dito nga ay sinundo na sila ng kanilang driver papunta sa bahay nila. At syempre, dahil unang salita nila sa Pinas, ay parang naiilang silang magsalita. Dahil, lalo na't hindi naman sila gaanong marunong mag-Ingles. Sinalubong na nga rin sila ng kanilang yaya. At masayang-masayang ang yaya nilang ini-entertain sila. At tinanong din ang kanyang madam kung nagugutom niya na ito. Ay, nako, talagang parang nahihiya pa yung kanyang madam na magsalita dahil hindi nga naman ito masyadong marunong mag-Ingles. Dahil nga bago lang sa pakiramdam ang lugar ay parang namamahay si Hajon. Hindi siya makatulog. Kaya naglaro-laro lang muna ito. At nang may bigla siyang marinig sa kabilang pader at pinakinggan nito ang pag-uusap ng kanyang papa at mama. Na sinabi nga ng kanyang mama na para siyang masamang babae na nagtatago sa Pinas at miss na niya ang kanyang papa. Ay nako, grabe, mahirap din kasi talagang maging kabit. Kaya naman itong si Hayon ay biglang nalungkot at nahiga na lang at matutulog na. Habang nasa biyahe naman sila Hayon galing school, ay natanong ng driver nito kung marami na siyang naging kaibigan. At sabi nga ni Hayon ay hindi dapat siya makipagkaibigan dahil saglit lang naman sila sa Pinas. At mabuti pang wala silang mga makilalang Korean dahil dun sa Korea, sinabi nitong nilalait at binubuli sila ng kanyang mama doon. Kaya naman naawa ang kanyang driver. At dito nga naisip nga ng kanyang driver na pasayahin si Hajon. At sinabi nga netong kakain sila. Dito nga ay pumunta sila sa kainan kung nasaan naman karinderya pala ito nila Maya. At dito nga ang unang pagkikita nila Maya at Hajon at pinatikim ni Maya ang kanyang nilutong sisig. Yummy! Sarap talaga. At dito nga pinatikman niya kay Hajon at nagustuhan naman ito ni Hajon. Sabi niyang approve at napakasarap. Nang tanongin niya kung ano ito, sinabi ni Mayang mukha ito ng baboy at parang nasuka-suka si Hajon. ang cute ng reaction ni Hajon. Nang sabihin ng driver niyang siya si Maya ay talagang hindi na nawala ang paningin ni Hayon dito. At pagdating nga nila sa bahay ay nakita nilang napakadaming bulaklak at napakasaya ng mama niya. At sinabi nga nitong nagluto siya ng mga makakain. Kaya naman dapat magpakabusog ka Hayon sa niluto ng mama mo dahil ang dami nitong inihanda. At dahil ang akala nito ay darating ang kanyang papa na hindi din naman pala talaga darating. Pinapaasa lang talaga
siya ng papa ni Hajon. Naku, ito na ang sasarap ng mga pagkain inihanda ng kanyang mama. Talagang kahit busog si Hajon dahil galing sila sa karinderya ni Maya, ay pinipilit niya pa rin kumain ng inihanda ng mama niya para lang mapasaya ito. Ngunit talagang napakadaming inihanda ng kanyang mama. Kaya lang talagang pinipilit niya si Hajon na tikman ito lahat. Kaya lang na talagang busog na nga si Hajon kaya nasabi nitong busog na nga siya at nag-walkout na ang kanyang mama. Nalungkot naman si Hajon dahil hindi naman talaga kasi para sa kanya kung hindi priniper mama niya para sa papa niya. At dito nga pinapakiramdaman ni Hajon ang kanyang mama sa kabilang silid at naisipan nga netong puntahan ang kanyang mama. Habang hinahanap niya ito, ay nakita niya ito sa labas at mukhang magpapakamatay pa yata tong mama niya. Buti na lang at biglang dumating si Hayon. At dito nga naabutan nga ni Hayon na umiiyak ang kanyang mama dahil nga napakalungkot nito dahil hindi na naman nga pumunta ang kanilang papa. Ay naku, niyaya na ito ni Hayon na matulog na at pumasok na sila sa loob. Ay naku, talagang kawawa naman sa Hayon. Talagang nararamdaman niya yung sadness ng kanyang mama. Buti na lang at nandyan siya para dito. Kaya naman sinabi ng kanyang mama na hindi na ito malungkot dahil lagi lang itong nasa tabi niya. At sabi nga ni Hayon na poprotektahan niya ito. Naku, kinabukasan naman ay nandun na naman si Hajon sa karinderya nila Maya at kumakain siya ng yummy barbecue at hindi nga niya maalis ang kanyang tingin kay Maya. Talagang parang naku-curious siya kung ano ang ginagawa ni Maya kaya naman nilapitan na siya ni Maya at sinabing tulungan siya ni Hajon at subukan niya ring magbalat ng carrots at sabi nga ni Hajon ay hindi siya marunong. Mabuti pa si Maya at magaling dito. Kaya tinuruan siya ni Maya kung paano nga babalatan ang carrots at sinubukan naman ito ni Hayon at nalaman niyang napakadali lang din naman palang magbalat ng carrots. Talagang napakasaya nga nila at pinalakpakan siya dahil nakaya niya ito. Samantalang si Maya ay nakakita ng aso at binigyan niya ito ng pagkain. At sabi niya ditong pag mayaman na siya ay papakainin siya ng mga masasarap na pagkain. Magtatrabaho siya sa malaking restaurant at kakain ang mga mayayaman sa niluto niya. Samantalang si Hayon naman, ang pangarap lang naman daw niya ay maging masaya ang kanyang mama araw-araw para maging masaya rin siya araw-araw. Ay nako, kabata pa niya pero ganun na yung mindset niya. Kaya naman pinasaya siya ni Maya na gawan nila ng pagkain ang kanyang mama dahil ang pagkain daw ay nagpapasaya sa tao. Ay, namimiss ko tong ginagawa ni Maya. Egg with mayonnaise na palaman sa tinapay. Naku, nung bata ko, favorite ko rin tong kainin. Talagang dinadamihan kong lagyan ng palaman yung tinapay ko dahil napakasalap ng palaman na to guys. Try ninyo. Sigurado kong magugustuhan nyo talaga. Promise. Sobrang sarap niyan. Naku, itong dalawa sabi, gagawan yung mama ni Hayon pero sila na yung nangunang kumakain. Nako. At ito na nga, inuwi na nga ni Hayon ang ginawa nila ni Maya. At talagang natuwa yung kanyang mama dahil napakasarap naman daw talaga nito. Talagang natouch ang kanyang mama dahil talagang ginawan pa sila nito. Kaya naman sabi ni Hayon na gusto rin niyang maging chef balang araw. At ano man daw ang naisip ni Hayon ay susuportahan ito ng kanyang mama. Sarap talaga ng kain ng kanyang mama dahil nagustuhan. Samantalang nagluto naman ang yaya ng maasim na sinigang at nagbanding sila ng kanyang mama sa pool. Siyempre, may bonding moment din sila ni Maya. Mabully din pala yung dalawang to dahil binubully nila yung mga mukha ng classmate nila. Ang cute talaga ng dalawang to. Yan, talaga nga namang pagkabata ay magkalaro. Yan, duyan-duyan sa may ilalim ng puno. Nako, at kinagabihan nga
sinabi nga ng kanyang mama na happiest life niya ang mga past days at ganun din si Hajon. Dahil 12 years na silang magkasama ni Hajon. Ay nako, nakakalungkot talaga dahil sobrang bigat talaga ng dinadala ng kanyang mama. Talagang napapayak na lang siya dahil hindi na rin niya alam yung gagawin. Ay, wag ka nang umiyak. Magpakatatag ka na lang, mami, para kay Hajon. Talagang si Hajon, ramdam din niya yung sadness ng kanyang mama. At eto nga, natanong nga ni Hayon kung nasaan ba ang papa ni Maya at sabi nga ni Maya na bigla na lang itong umalis at nangakong babalik. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumalik. Kaya naman na talagang galit si Maya dito sa papa niya dahil nagsinungaling ito na babalik pero hindi naman. Kaya alam na natin ngayon ang pinaghuhugutan ni Maya na ayaw talaga niya ng mga taong nagsisinungaling sa kanya. Pagdating nga ni Hajon sa kanilang bahay ay nadatnan niyang nakatulala ang kanyang mama. Talagang sobrang depressed na yung itsura ng kanyang mama at kawawa. Talagang kahit anong tawag ni Hajon sa kanya ay talagang hindi na niya naririnig. Kaya naman naisipan ni Hajon na pumunta kay Maya at ipinakita ang isang papel na gusto daw niyang mag-cooking workshop dahil gusto niyang lutuan ng kanyang mama para mapasaya ito. Kaya tinatawag niya si Maya na samahan siya dahil ayaw niyang mag-isa lang ito. Ngunit sinabi ni Mayang napakamahal naman daw nito at sinabi nga ni Hayon na willing itong bayaran din ang kanyang cooking class. Go Maya, patunayan mo hindi lang para sa malayaman yung mga cooking class na yan. Sumali na kayo ni Hajon. At dito nga inimbita ni Hayon si Maya sa kanilang bahay at sinabing magluluto sila ng special bibingka para sa mama ni Hayon. Nang tarungin ni Hayon kung nasaan ang kanyang mama ay sinabi ng kanyang yaya na natutulog ito sa taas. Habang natutulog ang kanyang mama ay sinabi nilang mag-prepare sila ng gagawin nilang yummy bibingka at pumayag naman ang kanilang yaya at naghanda na nga ito ng dahon ng saging, at habang sila Maya ay hinahalo na ang mga mixtures para sa bibingka. Napakagaling talaga ni Mayang magluto kahit bata pa lang siya. No doubt na ngayong malaki na siya ay mas lalo pa siyempre gumaling. Ay nako, yan, luto na ang kanilang yummy bibingka. Ready na para tikman ng mama ni Hajon. Ngunit napansin ni Maya na parang may kulang pa. Yun pala ay kulang ito ng nyog na toppings. Kaya naman agad na kinuha ni Yaya ang nyog at kinayod niya ito. Tinuro niya kay Hajon at pinasubok niya kay Hajon kung paano gawin. Habang nagkakayod ng nyug si Hajon, ay natanong ng driver neto kung nasaan ang mama ni Hajon. At sabi niya ng yaya ay nandun sa taas. At napansin netong marami siyang laslas sa kamay. Naku, delikado yan. Ano na kayang nangyari sa mama ni Hayon habang nagkakayod siya ng nyug. Kaya naman pala sa contest nila ni Maya, habang nagkakayod ng nyug ay naalala niya ang scene na yun. Habang natutulog si Hajon ay naalimpungatan siya dahil sa ingay ng ambulansyang tunog. At dito nga ay napabangon siya at biglang napatakbong papalabas, papababa, papunta sa kwarto ng kanyang mama. At nang hindi nga niya ito makita, ay nakarinig siya ng tunog sa baba at nakita nga niyang patay na ang kanyang mama. Ay, naku, nakakalungkot. Nagpakamatay yung mama ni Hayon. Talagang iba talaga ang nagagawa ng depresyon. Ay, naku, sobrang naawa ako kay Hayon na sa murang edad ay nawalan na siya ng mama. At dito nga ay kinuha na siya ng kanyang papa na bumalik na to sa Korea. At sinasabi nga niyang gusto muna niyang makita si Maya. Ngunit hindi pumayag ang inutusan ng papa netong magsundo kay Hayon. Ay, nakakalungkot naman dahil iiwan na ni Hayon. Pinas, talagang naiiyak pa si Yaya at ang driver at sinabi ng Yayang magpapakabait siya. Kaya naman tuluyan na nga umalis na si Hajon. Babay Hajon. At ito naman si Maya
tumakbo ng mabilis at kumatok sa gate nila Hayon. Ang hindi niya alam ay nakaalis na sila Hayon. Naku Maya, nahuli ka na ng dating. Hindi na nakapagpaalam sa'yo si Hayon. Kaya naman nalungkot si Maya at sinabi niyang sinungaling si Hayon dahil prinamis ni Hayon na magko-cooking class pa sila. Ay, Maya. Sa kabilang dako naman ay naghihintay na lang ng flight si Hayon pabalik sa Korea. At dito nga talagang hindi siya mapakali dahil gusto niyang makausap si Maya. Pero nagdadalawang isip siya na baka hindi siya sagutin ni Maya. Pero syempre, gusto niya talagang makausap kaya talagang tinawagan niya pa rin. At habang nagre-ring nga ang phone, ay si Stella nga ang nakapansin at sumagot ng tawag ni Hajon. Naku Maya, please, kausapin mo na si Hajon, aalis na siya. Abangan natin mga kachika ang mga susunod pang mangyayari. So, ang ating secret ingredient for this episode mga kachika ay friendship o pagkakaibigan. Halos lahat naman tayo mga kachika ay may nagiging kaibigan mula pagkabata na talagang tumatatak sa isip at puso natin dahil sa mga magagandang samahang nabubuo. May mga kaibigan talagang napapalapit ng sobra sa atin at minsan pa ay talagang nagiging matalik na kaibigan na natin na ang turo niyan ay parang talagang magkapamilya o magkapatid na. Kaya maswerte talaga tayo mga kachika kung may kaibigan tayong sa hirap o ginhawa ay handa tayong damayan. Kaibigan na di talaga tayo iiwan kahit anong mangyari. Sa panahon ngayon, mahirap nang humanap ng totoong kaibigan. Kaya kung may kaibigan kang ganito, ay dapat lang napahalagahan mo, ingatan at mas lalo mong mahalin. Dahil kapag may mabuti kang kaibigan, isa sila sa magiging yaman mo.